para kausapin ka. Kaya mga kinakausap ka na ngayon, oh. Yes. Amen. Through His words. Kaya maraming naniniwala, mga kapatid. Nakita lang, mga kapatid ko, may markang tao sa puno, sinamba na kasi nandun ang Diyos. Huwag ka lang maniwala. Nandun, mga kapatid ko, sa may puno ng niyog, mga kapatid ko, nagporma lang, mga kapatid. Siguro, inano yun ng mga tao nito, yung langga, mga kapatid, nagporma lang na kunin tao. Ayun na, pinaniwalaan na. Huwag kang maniwala daw. Kasi may magsasabi, siya nga mismo nagsabi. Mayroong magsabi, nandun ang Kristo, nandun sa Davao, nandito, mga kapatid, ang Kristo sa Manila. May magsasabi, huwag ka lang maniwala. Kasi ang Kristo na totoo, hindi pa bumababa. Hallelujah. Nandoon pa, mga kapatid ko. Pero ang sabi niya, malapit na raw siya, mga kapatid ko. Hallelujah. Yes. Nasa mga pintuan na raw siya, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Malapit na siya. Bakit? Yung mga palatandaan na yan, yun yung signs, mga kapatid ko, na malapit na siyang bumalik. Yes. Pero maghintay ka lang, huwag kang magmamadali. Apurado ka. Uwi ka na. Oh. Huwag kang magmamadali. Everybody say amen. Amen. Everybody say praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Ang importante, mga kapatid ko. Kaya nga, ang bayan ay napapahamak pagkakulang sa kaalaman, mga kapatid ko. Hallelujah. Matulad tayo, ang dati, ang ngayon, matulad nung dati, mga kapatid. Amen. Tingnan mo ang pangatlong picture na ito. Ayan. Ngayon ba, mga kapatid, hindi na nangyayari itong Sodomites? Sodoma at Gomorrah, mga kapatid ko. Saan nagpasimula? Ayon sa nabasa kong theory, mga kapatid, tama yun eh. Sang-ayon ako ron, nabasa namin. Hallelujah. Na yung panahon ni Noah, panahon ni Lot ngayon, magiging katulad na sa panahon ngayon. Yes, amen. Hallelujah. Kaya ngayon, halimbawa, Yolanda, tatatakan kita ng 666, papayag ka? Hindi, siyempre, alam mo ang Bible eh. Yes. Pero pagka hindi ka mag-ingat, pwede kang matatakan ng pantatak, ng kaaway, mga kapatid, dahil sa teoryang ito. Yes. Hallelujah. Ano yun? Yes. Basahin ko sa inyo. Luke chapter 17, verse 25, kapatid. Hallelujah. Datapot, kailangan muna siyang magbata ng maraming bagay at itakwil ng lahi ito. At kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Noe, ay gayon din naman ang mangyayari sa kaarawan ng anak ng tao. Sila ay nagsisikain, sila ay nagsisinom, sila ay nag-aasawa, at sila ay pinapag-asawa hanggang sa araw na pumasok sa daon ni Noe. At dumating ang pagunaw at nilipol silang lahat. Balik mo yung Sodoma at Gomorrah. Question. Bakit nagalit ang Diyos sa mga tao sa panahon ni Noe, sa panahon ni Lot, mga kapatid ko? Yes. Hallelujah. Bakit nagalit ang Diyos? Kumain lang naman, nag-aasawahan lang naman, nagkakasiyahan lang naman. Ganun ba ang Diyos? Wala na ba? Hindi na ba tayo pwede kumain? Hindi na ba pwede mag-asawa? Hala, mga dalaga, huwag na kayo mag-asawa. Dahil nagagalit ang Diyos. Ano ibig sabihin dito? So sa madaling sabi, nung unang panahon, sa panahon ni Noe, sa panahon ni Lot, may nag-aasawahan ng lalaki sa lalaki, yes, at babae sa babae. Kaya nagalit ang Diyos. Hallelujah. Sa panahon ni Noe, ginunaw ang mundo, at sa panahon ni Lot, ang Sodoma at Gomorrah. Sabi nila, may mga baklang nakawala, kaya dumami ang bakla ngayon. Walang nakawala dyan. Yun yung espiritu ni Satanas. Yes. May nakawala daw, may mga tomboy dyan. Anong sabi? On the wicked will rain blessing, host, fire, sulfur, and scorching wind shall be the portion of their cup. Yun na yung bahagi nila, mga kapatid. Yes. Hallelujah. So madaling sabi, ang tama ay sinabi ng Panginoon. Nagalit ang Panginoon kasi nag-aasawahan yung lalaki at babae. Ngayon, ano na ang nangyari? Ang United Nations at ang USA nag-connect na ngayon, mga kapatid ko. Ang ibig sabihin ng United Nations, yan yung samahan ng lahat ng mga bansa. Pag hindi ka susuporta sa kanila sinusulong, wala kang tulong na matatanggap mula sa kanila. Ang Pilipinas, tuta ng USA. Kaya pag sinabi ni Barack Obama, isulong mo na Pinoy ang same-sex marriage kasi bakla ka rin naman. Pwede ka na magpakasal. Paano? Hindi ba, mga kapatid, maging granted yun?
Granted, bakit? Abay, sige, subukan mo, huwag sumunod. Hindi kita susuportahan sa China mo na gumugulo sa'yo. Kaya nga hindi makaka-atake ang China dahil mayroong mga Air Force eh. US Air Force na lumilipad mga kapatid eh. Yun yung suporta ng US. Ngayon, nag-connive na ito mga kapatid. Tama yun eh. Dahan-dahan mga kapatid ko ang tao, hallelujah, pinapamahal sa kasalanan ito para pagtanggap mo sa tatak, yun yung spiritual mark. Para pagka tinanggap mo, walang kaso, hindi ka napapalag. And even the very elect shall receive. Kaya mag-ingat kayo. Baka sasangay kayo. O sige, ninang ako sa inyo ha? Ninang ka dyan? Baka mamaya, meron kayong kapitbahay magpakasal, parehong lalaki, tapos gayon, yayayaan kayo maging ninang. Ako, ewan ko lang sa inyo, atakihin talaga kita rito. Eh, yung mga sekretary nag-resign sa US eh. Bakit? Hindi niya kayang mag-endorso o magbigay ng mga papeles, hallelujah, na pangkasal o marriage license. Bakit? Hindi kaya ng kanyang kalooban na mag-endorso o magbigay ng papel na yun dahil alam niya, labag sa kautusan ng Diyos. Amen. Amen. Eh, ano na ngayon? Ha? Wala nang papalag ngayon. Bakit? Ang pinakamalaking bansa ang US, pumayag na. Ngayon, kailan nagpasimula yan? Nung maluklok si Barack Obama. Sino si Barack Obama? Muslim. Sa susunod, ipapakita ko sa inyo kung ano ang insignia. Alam niyo yung insignia? Yung nakaganon? Sign? Yung sign, mga kapatid ko, ng mga nasa... Tawag niya? Mosque. Yung sign niya na star kung kanino at sinong may-ari niyan. Si Barack Obama is Muslim, kaya galit siya kay Kristo, kaya nga siya ang anti-Kristo ng USA. Oh. Siyempre, palaganapin ang kasamaan, yan ay yung Sodoma at Gomora. Kaya ngayon, marami nang yes, I do. Ang Pilipinas, naghihintay na kasi marami na rin ditong bakla. Sana sa sakop ng implicit, walang bakla. Kasi pagka mayroong bakla, kastiguhin kita. Para maging lalaki ka. Hallelujah. Wala rin tomboy. Amen. Amen. Ha? Amen ba mga kapatid? Amen. Yan na yung mangyayari, Sodoma at Gomora. Ang Sodoma at Gomora, yun na yung kahalayan mga kapatid ko. Grabe, hallelujah, pagpo-promote na ngayon mga kapatid. Ha? Katulad, hallelujah, ng isang picture na ito. Huwag kayong magtaka. Ayan, kumakaway. Sino yan? Sabi, yung pagkamay niya, sangayon na siya. Homosexuals through human excrement at the Christians and wipe their anuses with pages of the Bible. Pinupunit nilang Biblia, pinuna sa kanilang mga wetbo, tinapon sa mga Kristiyano. Isang rally yan. Basahin niyo buong-buong mga kapatid. Pinupunit, punas, binabato sa'yo. Maraming nasaktan dyan mga kapatid sa rally na yan. Sa ibang bansa. Grabe talaga. Grabe na, no? Hallelujah. Magulo na. Itong pagpasok na, ito yun. Ito yung pagpasok ng pagpayag ng same-sex marriage, mga kapatid. Great tribulation ang talaga. buong mundo ngayon. Great tribulation. Bakit? Yun na yun. Great tribulation. Great. Yan yung great tribulation ng Kristiyano. Kasi ngayon, dito, ang mga membro ng federasyon, dito, yan yung mga nambabato sa mga Kristiyano. Mga Bible, binabato, pinipilas, pinupunas sa puwet, mga kapatid. Eh, siguro mga kapatid ko, humuhubad sila para ipunas. Kasi kung dito lang, walang silbi yun. Pero humuhubad siguro yung mga kapatid para ipunas talaga. Ibig sabihin, binaboy talaga nilang mabuti. Ang problema, mayroong sumangayon. Ano ba ang collar na to? Pari na. Nakakalungkot isipin. Pari yan. At huwag kayo makalala. Hindi lang pari. Ang membro ng federasyon, maraming pastor. Pastor pa. Yes. Yes. Nakabaro ko. Yes. Na ngayon, sa ibang bansa, sumasang-ayon na ng same-sex marriage. Kaya mga pastor ngayon, magkakasal na. Sana walang lumapit sa akin.
tampalungin kita pag lumapit ka sa paligan. Pastor, magpapakasal na ako. Sino? Ito si Brother Rod. Antay tayo dyan. Ala, sige, layas na kayo. Hindi ko kailangan ng membro. Hindi, ang punto rito mga kapatid, huwag na huwag tayo mag-discriminate. Kasi sa Quezon ngayon may na-convert tayo na ganyan. Ang punto dito, yung ginagawa niya. Kasalanan. Hindi naman kaagad nawawala yan kung Yes. ganyan siya kumilos mga kapatid. Ganyan siya kumilos, di ba? Ayan siya. Hindi nawawala kaagad. Ang importante, yung kanyang gagawin. Na huwag na siyang gagawa. Ang ingatan lang natin kasi makita nyo pagka nagkaroon tayo ng National Fellowship, kita nyo mga kapatid, talagang oh, nung linggo, iyak siya ng iyak. Alam mo kung ano iniyak niya sa siguro sa isip niya, wala na, ba't napasok na ako rito? Pero, nagpasalamat ako sa Panginoon, bumalik kanina. Yes. Pero talaga mga kapatid, Pastor, nandito na po yung itlog. Pero sabi ko nga, inaano ko talaga siya Yes. makausapin Walang dahil imposible. gusto ko siyang mabonagin. Yes. Gusto ko siyang mabonagin. Malaking testimony yun mga kapatid. Yes. Dati kasi may na-convert din dyan sa Quezon mga kapatid, bakla na. Pero na-decide ko kaagad. Nung mag-pray siya mga kapatid ko, gumano na siya sa pag-pray na, gumano na siya. Sabi ko, bibigay na to. Oh, bumigay ka. Wala nga, sunod na linggo. Pastor, si Brother Jimmy. Brother Jimmy, ang tawag namin eh. Bumigay na, sumama na sa kanyang boyfriend. Anong boyfriend? Lalaki. Sumama na. Kaya pala sabi ko, December na to, itong prayer na to, bigay na to. Noon, nagkaganon ko naman. Para talagang babae, mga kapatid. Hallelujah. Marami ang nabibiktima. Mayroon bang ipinanganak, mga kapatid? Walang ipinanganak, mga kapatid ko, paglabas sa kanyang nanay, mga kapatid, sa bahay, bata ng kanyang nanay, na umiga, walang gano'n, lalaki talaga. Malaman mo pagka ang bata lalaki, ang boses. Malaman mo rin ang babae, pagka na ipanganak, babae talaga. Pero, wala namang gano'n. Ano nangyari? Bakit naging bakla ang tao? Ha? Kasi sama-sama ka sa kapwa bakla eh. Oh, nakikipagrelasyon sa kapwa bakla. Ang babae nakipagrelasyon sa kapwa babae, parang tumbo yun. Ang lalaki na nakipagrelasyon, mga kapatid, sa kapwa lalaki, parang bakla yun. Eh, anong gagawin nila? Ha? Pag-ispadahan. O, nag-iispadahan sa... Parang sila lalaki. Oh. Tapos, you will now kiss the bride. Sino ang bride? Sino ang bride? Kahit pa siguro mga kapatid ko, bayaran ako ng 50,000 magkasal, hindi na, bahala ko na. Hindi ko ma-attain yun, hindi ko kaya tanggapin. Kaya ngayon pa lang, pag kami nagpapasimula sa MGC, nako, ayaw ko lang. Everybody say amen. Yan katotohanan. Kasi ang salita ng Diyos malinaw yun mga kapatid eh. Ha? Marami ang sumisira ngayon. Yun yung hindi na pagpapaniwala, mga kapatid. Kasi nga, ang turing nila, kinukondisyon ng tao na ang Diyos naman ay pag-ibig eh. God is love. Yes, totoo. Nagmamahalan naman yan sila eh. Ano bang masama sa nagmamahalan? Hindi masama ang nagmamahalan. Ang masama yung nagmahal. You have the right love at the wrong time. Tama pag-ibig, pero mali, mga kapatid ko. Ha? Tama naman yun. You have the right love at the wrong time. Oh. Mali tayo. Magpinsing kayo mga kapatid. Pwede ba naman yun? Pareho kayo lalaki asiwa. May bigote rin Diyos ko. Panginoon mahabagin. Hayop nga eh, pastor. Diba? Mga hayop Kaya lang. nga eh. Sabi nga ni Miriam, nagalit na nga tuloy si Miriam Defensor eh. Sabi, yung mga hayop nga dyan, yung mga aso, wala nga nag-aanuhan ng puro lalaki. Totoo. Kayo ba tao? Oo, totoo yan. Di ba kababuyan yun? Yes. Di ba sahol pa sa bawang baboy, kumakain tayong baboy eh. Oo. Ha? Di ba kaanuhan yun? Kasamaan?
Bakit nangyayari? Kasi nga sa paglimot ng tao sa salita ng Diyos. Sa paglimot nila, hallelujah, sa buong katotohanan mga kapatid, na ang salita ng Diyos may kapangyarihan magbago. Kaya baguhin ng tao mga kapatid. Bakit? Ano ba ang salita ng Diyos? Hebrews chapter 4 verse 12. Ano ba ang salita ng Diyos? Amen. Ha? Ano ang salita ng Diyos?